5 taong sakripisyo, ngunit isang malamig na annulment papers lang ang naging kapalit. Habang ang walang hiyang asawa ko ay nagpapakasasa sa piling ng kanyang kabit, itinuring nila akong basurang walang silbi. Pirmahan mo yan? Hindi ka bagay sa mundo ko. Ang malupit na deklarasyon ng traidor bago biglang dumating ang aking ama, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo upang bawiin ang lahat ng meron sila. Hinubad ko ang aking singsing, tinapos ang pagtitiis para sa aking maringal na pagbabalik. Paano luluhod ang mga nagtaksel haplos ng mainit na plant sa ang huling bahagi ng mamahaling Amerikana ni Nico? Tinitiyak ko na walang kahit isang guhit ng pagkakamali sa tela, na ako mismo ang bumili gamit ang aking lihim na pondo. Sa loob ng 5 taon ito, ang naging takbo ng aking mundo isang anino sa likod ng isang lalaking unti-unti kong iniyahon mula sa kawalan. Pinapakinis ang bawat dulo ng kanyang pagkatao upang maging karapat-dapat sa mataas na lipunan ng Makati. Inisip ko na ang aking pananahimik at pagpapakumbaba ay sapat na upang patunayan ang aking pagmamahal. Ngunit ang katotohanan ay madalas na may sariling paraan ng pagsampal sa mga taong masyadong nagtitiwala. Napatigil ang aking kamay ng marahas na bumukas ang pinto ng VIP suite. Ang marangyang katahimikan ng silid ay biglang bumasag ng ibagsak ni Nico ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang salamin na lumika ng matalim na tunog na tila nagpahiwatig ng katapusan ng lahat. Pirmahan mo na ito, Lyra. Let's not make a scene tonight. Katrina needs to be on my arm for the gala and you just don't fit in my world anymore. Ang boses ni Nico ay walang bakas ng pag-aain. Langan malamig at puno ng utos habang nakatayo sa aking harap. Sa likod niya sumunod si Katrina, na dahan-dahang humakbang papasok, nakasuot ng pulang-pulang bestida na tila isang nagtatagumpay na reyna. Humawak si Katrina sa braso ni Nico, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha habang nakatingin sa akin ng may mapagpanggap na awa. Please, Lyra, huwag mo naman kaming ipahiya sa harap ng mga investors ni Nico ngayong gabi. Mahinang simula ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig na tila siya ang pinakakawawang biktima sa sitwasyong ito. Kagabi pa ako hindi nakakatulog dahil sa stress. Halos dinala na ako sa ospital dahil sa panghihina ng aking katawan. Pero kailangan kong magsakripisyo para sa Serrano Holdings. Kung mahal mo talaga si Nico, hahayaan mo siyang umunlad kasama ang isang babaeng kayang tumayo sa tabi niya sa harap ng media. You're just a simple housewife, Lyra. Hindi mo alam kung paano makipag-usap sa mga mayayaman sa Makati. You will only drag him down. Katrina is right, Lyra. Dugtong ni Nico. Ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting emosyon, habang tinatapunan ako ng tingin na tila ba ako ay isang maruming mansa sa kanyang mamahaling suit. 5 taon kitang binuhay. I gave you everything, a roof over your head, food on your table, pero ano ang naibigay mo sa akin ni? Hindi mo ako masamahan sa mga business dinners dahil nahihiya ka sa sarili mo at sa simpleng background mo? It's time to let go. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan bago magsimula ang press conference sa ibaba. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pahita palabas ng hotel na ito. Bago ko pa man, may buka ang aking bibig marahas na bumukas muli ang pinto at pumasok ang aking dating biyenan na si Letty suot ang kanyang mga alahas na lumilika ng tila mga kalansing sa bawat hakbang mga iyas na kumikinang, ngunit mukhang mura kumpara sa karangyaan ng silid. Dumiretso siya sa aking harap at itinuro ang aking mukha gamit ang kanyang daliring may pulang kuko. Lyra, ang bagal-bagal mo talagang kumilos kahit kailan. Huwag mong sirain ang pinakamahalagang gabi ng anak ko. Sigaw ni Letty, ang kanyang boses ay puno ng asidong nagpapakita ng kanyang matagal ng pagkamuhi sa akin. At iwanan mo rin pala ang singsing na suot mo. Kay Katrina na yan ngayon. Hindi bagay sa isang katulad mong walang ambag sa pamilyang ito ang magsuot ng ganyang uri ng hiyas. Isang pulubi na nga pabigat pa. Napatitig ako sa kanila. Ang 3 taong ito na binuo ko, ang mga pangarap gamit ang sarili kong dugo pawis at ang bilyong-pisong pondo ng aking ama na lihim kong inilaan upang iligtas ang kumpanya ni Nico mula sa pagkabangkarot.
5 taon ko siyang binuo mula sa alabok ginamit ang aking pangalan upang hindi siya magmukhang talunan sa harap ng mundo. At ngayon, ang dumi ng kanyang sapatos ay ibinabato niya sa aking muka dahil lamang sa aking pananahimik. Ang aking pagmamahal ay naging sandata upang ako ay saksakin ng mga taong pinakain ko sa sarili kong palad. Napagtanto ko kung gaano ako kabuwang naniwala na ang katapatan ay susuklian ng katapatan. Sa sandali ngayon, ang aking puso ay tuluyang naging bato. Ang sakit na dapat kong maramdaman ay napalitan ng isang napakalalim at napakamalamig na kapayapaan. Dahan-dahan kong ibinaba ang plansa sa kanyang patungan at humarap sa kanila ng may bana, adunit nakakapanghilakbot na ni Iti. Ang aking mga mata na dati ay puno ng pagsuko ay naging kasing talas ng kristal. Gusto ninyong pirmahan ko ito? Tanong ko, ang aking boses ay napakababa, ngunit may kakaibang bigat na nagpatigil sa daldal ni Letty. Of course, ano pa ba ang hinihintay mo, pirmahan mo na, para makapagsimula na ang buhay namin? Asik ni Nico, bagaman may kaanting pag-aalinlangan sa kanyang boses dahil sa aking kakaibang katahimikan. Sige, kung yan ang makakapasaya sa inyo, sagot ko ng may malumanay na tono. Lumapit ako sa lamesa, kinuha ang mamahaling pluma na nakalagay sa tabi ng folder, at walang kahit isang segundong pag-aalinlangan ay isinulat ang aking lagda sa bawat pahina ng annulment papers. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang matalim na kutsil, yun na pumutol sa lahat ng kadena ng aking nakaraan. Wala akong binigkas na sungbat, walang luha na pumatak, at walang kahit isang panginginig sa aking kamay. Napaatras si Katrina, halatang nagulat sa aking mabilis na pagsuko. Inaasahan nilang luluhod ako, magmamakaawa at iiyak tulad ng isang typical na asawang natatakot mawala ng masisilungan. Ngunit wala silang narinig mula sa akin, kundi ang tunog ng pluma sa papel. Matapos ang huling pirma, binitawan ko ang pluma na gumulong sa ibabaw ng papel. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking simpleng blusa, mabilis na nag-type ng 2 salita sa aking lihim na chat kay Hector simula na. Ayan Pir, madong pirmado na, sabi ko habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Miko. Mula sa sandaling ito, Nico Serrano, libre ka na sa akin, at ako ay libre na rin sa'yo. Wala ka nang maririnig na kahit ano mula sa akin. Mabuti naman kung gayon, sagot ni Nico, pilit na ibinabalik ang kanyang kayabangan. Bagaman halatang hindi siya mapalagay sa aking mga mata, na yun ang singsing. Ibigay mo na kay Katrina upang matapos na ang lahat ng ito. Tumingin ako kay Katrina, na ngayon ay nakangiti na ng palihim sa likod ni Nico. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal ang iyas na naging simbolo ng aking 5 taong pagkaalipin. Tiningnan ko ito sa ilalim ng liwanag ng chandelier bago tumingin kay Katrina ng may malamig na pangungutya. Huwag kang mag-alala, Katrina. Bagay na bagay sa iyo ang mga tira-tira, sabi ko sa isang mahinahong tono. Bago pa man maabot ni Katrina ang kanyang kamay, upang kunin ito dahan-dahan kung ibinaba ang aking kamay at hinayang malaglag ang singsing sa sahig. Gumulong ito ng mabilis patungo sa ilalim ng mabigat at maruming cabinet ng VIP suite na wala sa dilim at alikabok ng silid. Oops! My hand slipped! Wika ko, ang aking boses ay walang kaanting pagsisisi. Kung gusto mo, Katrina, maaari mo itong gapangin at kunin doon sa ilalim ng cabinet. Bagay naman sa'yo ang mamulot sa kung ano ang itinapon ko na. Lira! Sigaw ni Nico, ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit sa aking tahasang pambabastos sa kanyang bagong kasintahan. Hindi ko na sila hinaya makapagsalita pa. Kinuha ko ang aking simpleng bag, tinalikuran sila ng walang kahit isang sulyap sa aking likod at humakbang patungo sa pinto. Bago ko tuluyang buksan ang pinto ng VIP suite, lumingon ako ng bahagya kay Nico na nakatitig sa akin ng may halo-halong galit at takot. Enjoy the gala tonight, Nico. Ipinapangako ko sa'yo, ito ang magiging pinaka hindi mo malilimutang gabi sa buong buhay mo. At sa aking paghakbang palabas ng silid, ang marahang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ay tila isang huling hudyat para sa simula ng pagbawi ko sa lahat ng bagay na akin.
Mabilis ang aking mga hakbang pababa sa madilim at malamig na hagdanang pang-emergency ng hotel malayo sa ingay at kislap ng mga ilaw ng ballroom kung saan gaganapin ang marangyang pagtitipon ng Serrano Holdings. Habang bumababa, kinuha ko ang isang basang tissue mula sa aking bag at dahan-dahang pinunasan ang muka. Competence, isa-isang natanggal ang mga murang pampaganda na ginamit ko sa loob ng 5 taon upang magmukhang isang simple sunod-sunuran at walang laban na may bahay. Kasabay ng pagkapawi ng kolorete sa aking mga pisingi ay ang pagkawala ng huling bakas ng kahinaan na aking pinagtiisan. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos sa semento ay tila paghahanda ng isang sundalo bago ang digmaan. Pagdating sa basement parking lot na nababalot ng malamig na hangin at amoy ng petrolyo isang marang, yang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay sa akin. Ang mga ilaw nito ay bahagyang nagbibigay liwanag sa madilim na sulok. Agad na lumapit si Hector, ang pinagkakatiwala ang personal na katulong ng aking ama na nakasuot ng plant sadong Amerikana. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang bago binuksan ang pinto ng likurang upuan para sa akin. Ma'am Lyra, narito na po ang lahat ng kailangan ninyos. Mahinahong pahayag ni Hector habang iniaabot sa akin ang isang makapal na folder na gawa sa balat. We have finalized the tracking of the offshore accounts as you requested. Umupo ako sa loob ng malamig na sasakyan at binuksan ang folder sa ilalim ng maliit na ilaw ng kotse. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga ulat ng pananalapi ng Serrano Holdings na hindi kailanman ipinakita ni Nico sa akin o sa publiko. Habang binabasa ko ang bawat linya, lumitaw ang katotohanan na mas marumi pa sa aking inaasahan. Milyon-milyong piso mula sa pondo na lihim kong ipinasok sa kumpanya. Sa pamamagitan ng aming pampamilyang, pundasyon ang dahan-dahang inilipat ni Nico at Katrina patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. Ang account na ito ay nakapangalan sa isang shell company na pagmamay-ari ni Katrina Villamor gamit ang kanyang pangalan sa pagdadalaga. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng init sa aking mga ugat. Ang galit ay tila isang apoy na gustong sumabog sa aking dibdib. Paano nagawang nakawin ni Nico ang mismong perang nagligtas sa kanya mula sa kahihiyan ng pagkabangkarot? Ninakaw niya ang aking sakripisyo upang ibili ng mga luho at ari-arian ang kanyang kabit, habang ako ay hinahayaan niya magtiis sa barya-baryang allowance na ibinibigay niya buwan-buwan. Gayunpaman, pinalalim ko ang aking paghinga at pinilit na pakalmahin ang aking puso. Ang panahon ng pag-iyak at galit ay tapos na. Ngayon ay ang oras para sa malamig na pagtutuos. Did you verify with our contact at the bank, Hector? Tanong ko ang aking bules, ay walang kahit kaanting panging inig. Yes, Ma'am Lyra. Law enforcement is already on standby. Naka-coordinate na rin po ang mga abogado natin sa Securities and Exchange Commission. Once you give the signal, we can freeze their local assets within minutes, tugon ni Hector habang nakatingin sa akin sa pamamagitan ng rear-view mirror. Tumingin ako sa maliit na salamin sa aking tapat. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kotse, nakita ko ang aking sariling refleksyon. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa aking mga mata. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay hindi na ang mapagtiis na asawa ni Nico Serrano, kundi ang tunay na Lyra Buenaventura, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang matatag at mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Very good, bulong ko. How about the guest list for tonight's gala? Nakaayos na po ang lahat. Your father Don Esteban is already on his way. Ngunit Ma'am Lyra, may isa pa kaming natuklasan sa personal na cabinet ni Nico bago namin tuluyang i-lock ang access niya sa system ng kumpanya. Inabot sa akin ni Hector ang isang maliit na piraso ng papel. Katrina left a handwritten note in his safe. It contains 3 names of our own board members from Buenaventura Holdings. Tila may mga kasabot sila sa loob upang madaling maipasa ang mga yuwad na ulat sa pananalapi. Tinitigan ko ang 3 pangalang nakasulat sa papel. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng aking ama ay lihim palang nakikipagkunsaba sa isang magnanakaw na tulad ni Nico. Itinabi ko ang papel sa aking bag nang may kasamang malamig na determinasyon. Ang laro ay mas malalim kaysa sa aking inaasahan
Nungit mas pabor ito sa akin upang tuluyang malinis ang aming bakuran. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ng aking ama. Lumika ito ng maikling tunog bago sumagot ang isang pamilya at baritong boses sa kabilang linya. Papahanda na ang lahat? Diretsong pahayag ko ang aking boses ay puno ng otoridad na hindi ko ipinakita sa loob ng 5 taon. Oras na para bawiin ang lahat ng ibinigay natin sa kanila. Ang marangyang koridor na nag-uugnay sa pangunahing lobby at sa basement parking ng hotel ay nababalot ng katahimikan maliban sa marahas at mabilis na tunog ng mga takong na humahabol sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga hakbang na iyon. Ang amoy ng matapang at murang pabango na humalo sa malamig na hangin ng hotel ay sapat na upang makilala ko ang aking dating biyenan. Balira, akala ko ba ay tuluyan ka ng lumayas sa hotel na ito? Hinarang ako ni Letty sa dulo ng koridor. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang ang kanyang mga kamay na puno ng makikinang ngunit peking alahas ay nakapamewang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandiri na tila ba ako ay isang basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kapal din naman ang mukha mo na umalis ng gano'n na lamang? Patuloy ni Letty. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pag-atake. 1 linggo na ang nakalipas mula nang hindi mo bayaran ang kuryente at tubig sa bahay bago ka lumayas. Do you expect my son Nico to pay for everything? Napakawalang silbi mo talaga, 5 taon ka naming pinakain at binigyan ng matutulugan, ngunit wala ka malang naitulong sa pamilyang ito. Umalis ka nang walang iniwang kahit 1 sentimo para sa mga huling gastusin sa bahay. Nanatili akong tahimik, nakatayo ng tuwid habang hawak ang aking simpleng bag. Ang bawat salita niya ay tila maruming putik na pilit ibinabato sa aking malinis na damit. Ngunit, hinayaan ko lamang itong malaglag sa sahig, walang galit sa aking puso. Tanging malalim na awa para sa isang matandang nabubuhay sa sarili niyang kasinungalingan. Bakit ka tumitig ng ganyan? Lalong nagalit si Letty sa aking katahimikan. Nahihiya ka ba sa sarili mo? Dapat lang tingnan mo nga ang suot mo. Mukha kang katulon kumpara kay Katrina. Katrina is the daughter of a real businessman. She has class. She has millions. Siya ang perpektong menugang magdadala sa pamilya Serrano sa rurok ng tagumpay. Tonight, she will be officially introduced as the new queen of Serrano Holdings. At ikaw? Babalik ka sa kung saan ka nanggaling, sa putik. Humakbang ako ng 1 beses pabalik sa kanyang direksyon. Bahagyang napaatras si Letty, nagulat sa aking biglang pagkilos at sa malamig na titig na ibinigay ko sa kanya. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Sa halip na lumaban, marahan kong inayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling Amerikana na bahagyang tabingi at banayad na pinunasan ang kaanting dumi sa kanyang kwintas na perlas. Inayos ko lang po ang suot ninyo, Mama. Mahinahong bulong ko ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Sayang naman po ang ganda ng inyong paghahanda para sa gala kung may dumi ang inyong leeg. Ang mga tao sa itaas ay mapanuri. Baka makita nila ang tunay na kulay sa likod ng mga iyas na yan. Marahas na tinampal ni Letty ang aking kamay upang lumayo sa kanya. Ang kanyang hininga ay naging mabilis sa matinding inis. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailangan ang peking pag-aalaga mo, masanay ka ng mamuhay sa hirap dahil hinding-hindi mo na muling makukuha ang karangyaan tinatamasa namin ngayon. Nico has a huge surprise for the investors tonight. Malaking halaga ang ipapasok ni Katrina sa Serrano Holdings ngayong gabi at pagkatapos niyan, baka kahit sa panaginip ay hindi mo na kami maabot. Napatitig ako sa kanya nang may malalim at mapang-uyam na awa. Isang malaking sorpresa pa lang inihanda ni Nico gamit ang pera na ninakaw nila sa aking kumpanya. Nabubuhay sila sa panaginip na binuo mula sa aking kabutihan at sa gabing ito, gigisingin ko sila sa pinakamasakit na paraan. Sana nga po ay kaya ni ninyong pamilya ang bigat ng sorpresang darating bago matapos ang gabi. Makahulugang pahayag ko bago dahan-dahang tumalikod upang ipagpatuloy ang aking lakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Hector. Ang malakas maingay at puno ng kayabangang tawa ni Letty ay umalingaw sa kahabaan ng marmol na koridor ng hotel, isang tunog ng wad na tagumpay
na malapit ng mapalitan ng iyak ng pagsisisi. Ang grand ballroom ng hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal, habang ang bawat sulok ay napupuno ng matatalas na kislap ng mga kamera ng media at ang masiglang bulungan ng mga negosyante at kilalang tao sa Makati. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng alak ay sumasayay sa hangin lumilika ng isang kapaligiran ng wad na karangyaan. Ito ang gabi ng Serrano Holdings. Ang gabi na inakala ni Nico na magiging rurok ng kanyang tagumpay. Mula sa madilim at pribadong VIP balcony sa ikalawang palapag, tahimik akong nakatayo habang nakatanaw sa ibaba. Kasama ko si Hector at ang dalawang nang-umunang abogado ng pamilya Buenaventura. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na bestida na halos tumunaw sa akin sa anino ng balcony, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa dalawang taong kakapasok pa lamang sa bulwagan. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag nang maglakad sina Nico at Katrina sa red carpet. Si Katrina ay mukhang isang reyna sa kanyang pulang-pulang bestida na may mahabang laylayan, habang si Nico ay tuwid na tuwid ang tindig puno ng kayabangan ang bawat hakbang habang kumakaway sa mga kamera. Ang kanyang muka ay walang kahit kaanting bakas ng konsensya, matapos ang ginawa niya sa akin kanina sa silid VIP. Mr. Serrano, isang tanong lang po mula sa lola ng media. Sigaw ng isang mamamahayag habang inilalapit ang mikropono kay Nico. Ang Buena Vista Heights Development po ba ang magiging pinakamalaking proyekto ng Serrano Holdings ngayong taon? Paano ninyo ito nabuo ng mag-isa sa loob lamang ng maikling panahon? Humarap si Nico sa kamera nang may malapad at tila perpektong ngiti ng isang matagumpay na negosyante. Yes, of course. The Buena Vista Heights is my masterpiece, seryosong sagot ni Nico sa wikang Taglish habang iniaayos ang kanyang kwelyo. I spent countless sleepless nights drafting the blueprints and securing the vision. It wasn't easy to build everything from scratch, but when you have the passion, nothing is impossible. At syempre, sa tulong na rin ng aking bagong business partner si Katrina na laging nasa tabi ko upang magbigay ng lakas ng loob. Tumingin si Katrina kay Nicola nang may mapagmahal na mata na tila ba siya ang pinakatapat na katuwang sa buhay. Isang matinding pagkasuklam ang gumuhit sa aking muka habang nakikinig sa kanyang mga kasinungalingan. Ang bawat linyang binitawan ni Nico tungkol sa Buena Vista Heights ay mga linyang ako ang sumulat. Naalala ko ang mga gabing halos hindi ako matulog, ang aking mga mata na sumasakit sa harap ng computer, habang iginuguhit ang bawat anggulo ng blueprint ng proyektong yon, habang si Nico ay nasa labas, nakikipag-inuman at kasama si Katrina sa kanilang lihim na pugat. Ginamit niya ang aking talino, ang aking pagod at ang aking pagmamahal, upang maging tuntungan sa kanyang wad na trono. Dahan-dahan kong itinaas ang aking baso ng champagne. Pinagmasdan ko ang maliliit na bula na mabilis na umaakyat sa ibabaw ng ginto at malamig na likido bago ang mga ito ay isa-isang pumutok at tuluyang naglaho ng walang iniwang bakas. Ganito kabilis maglalaho ang lahat na mayroon ka, Nico? Mahinang bulong ko sa aking sarili bago uminom ng isang maliit na bahagi ng alak. Ma'am Lira, nakahanda na ang ating IT team sa tech booth sa ibaba. Bulong ni Hector sa aking tabi. Nalampasan na nila ang seguridad ng sistem ng hotel. We are now connected to the main projector. Sa sandali magsimula ang kanyang pagtatanghal, we can override the feed within a second. Mabuti, sagot ko habang nananatiling nakatitig sa ibaba. Ngunit sa gitna ng hiyawan ng mga tao at kislap ng mga kamera, isang kakaibang eksena ang nakakuha ng aking pansin. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng server ng hotel ang lumapit kay Katrina, habang si Nico ay abala sa pakikipag-usap sa isang kilalang politiko. Palihim na iniabot ng server ang isang maliit na itim na envelope sa kamay ni Katrina. Nakita ko ang biglang paninigas ng katawan ni Katrina nang hawakan ng envelope. Mabilis niyang binuksan ito ng bahagya at sa isang segundo ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Parang nakakita siya ng isang multo. Agad niyang isiniksik ang papel sa loob ng kanyang maliit na pulang bag at tumingin sa paligid na may matinding kaba bago pilit na ibinalik ang kanyang peking ngiti. Nang lumingon muli si Nico sa kanya, "Sino ang nagbigay ng sulat na iyon, Hector?"
Tanong ko habang nakataas ang aking kilay. Iimbestigahan ko po agad, Ma'am Lyra. Mabilis na tugon ni Hector bago gumawa ng mabilis na tawag sa kanyang telpon. No hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang boses ng tagapagsalita sa Buoner Ballroom, tinatawag ang lahat na makiisa sa pinakamahalagang bahagi ng gabi. Ladies and gentlemen, let us all welcome the man of the hour, the visionary behind Serrano Holdings, Mr. Nico Serrano. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao habang naglalakad si Nico patungo sa entablado sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Kinuha niya ang mikropon mula sa stand. Isang matalim at maikling tunog ng feedback mula sa mga speaker ang lumika ng maikling katahimikan sa bulwagan bago dahan-dahang nagsimulang magsalita si Nico. Mula sa balcony dahan-dahang ini, lapat ko ang aking kamay sa ibabaw ng control console na hawak ni Hector, handang ibigay ang huling hudyat ng pagsisimula ng kanyang pagbagsak. Nakatayo si Nico sa gitna ng entablado, pinaliligiran ng maliwanag na spotlight na tila nagbigay sa kanya ng anyo ng isang makapangyarihang Diyos sa harap ng kanyang mga mamumuhunan. Hawak ang gintong mikropono, nagsimula siyang magsalita ng may labis na kumpiyansa. Ang bawat salita ay puno ng pagmamalaki na tila ba ang buong Makati ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Tonight, as we celebrate the success of Serrano Holdings, I want to look back at the journey. Simula ni Nico sa kanyang malalim at maayos na boses. Hindi naging madali ang magsimula sa wala. I spent years of hard work, sleepless nights, and endless sacrifices to build this empire. It takes a real man with a grand vision to lead a company like this. At sa bawat hakbang ng aking tagumpay, napatunayan ko na ang katapatan sa sariling pangarap ang pinakamahalagang sandata ng isang tunay na leader. Bahagyang lumingon si Nico sa gilid ng entablado at inilahad ang kanyang kamay ng may malapad na ngiti. But of course, behind every successful man is a brilliant, supportive partner who shares the same vision. Tonight, I am proud to introduce to you the new co-founder of our future and the woman who will officially stand beside me as my wife, Katrina Villamor. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, bagaman may mga bulong-bulungan mula sa mga nakakaalam ng katotohanan tungkol sa aming kasal. Umakyat si Katrina sa entablado, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Nico habang pilit na nagpapakita ng isang mahiyain at eleganteng ngiti. Kinuha niya ang pangalawang mikropono at sa harap ng lahat, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha na tila ba siya ay labis na naantig. Thank you, Nico. Mahinang simula ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pamamagitan ng mga speaker ng bulwagan. Hindi naging madali ang aming pinagdaanan. Nico and I faced so much toxic negativity from people who didn't want to see him grow. Partikulara na mula sa kanyang nakaraan. Isang dating asawa na walang ibang ginawa kundi humingi ng pera at gamitin ang kanyang tagumpay para sa sariling luho nang walang anumang tulong sa kumpanya. I had to bear the pain of being blamed, pero tinanggap ko ang lahat dahil alam kong si Nico ang lalaking karapat-dapat sa aking buong suporta. True love and pure intentions will always prevail over greed. Sa madla sa ibaba, nakita ko ang galit sa mga mukha ng ilan kong malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo na nakakaalam kung paano ko binuo ang kumpanya ni Nico. Ngunit mula sa aking kinatatayuan sa VIP balcony, nanatili akong nakatayo ng tuwid, walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Ang aking mukha ay tila isang lilok na bato, malamig at walang pakiramdam, habang pinakikinggan ang kanilang mga kasinungalingan. Hinayaan ko silang umakyat sa pinakamataas na dulo ng kanilang kayabangan dahil alam kong mas masakit ang pagbagsak mula sa itaas. And now, to show you our vision for the next decade, let us watch the official presentation of the Serrano Holdings expansion. Pahayag ni Nico na may malakas na boses habang itinuturo ang dambuhalang screen sa kanyang likuran. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom upang magbigay daan sa video. Ngunit sa sandaling magsimula ang pagtatanghalang screen ay hindi nagpakita ng makukulay na logo ng kumpanya. Sa halip, isang serye ng mga dokumento ng bangko at mga lihim na transaksyon ang biglang lumitaw. Nagsimulang magkaroon ng matinding bulungan sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-angat ng kanilang mga kamera upang kumuha ng mga larawan.
Sa dambuhalang screen, malinaw na nakasulat ang mga pirma ni Nico at Katrina sa mga peking kontrata kasama ang mga selyo ng mga shell company na ginamit nila upang ilipat ang milyon-milyong piso mula sa Serrano Holdings patungo sa pribadong account ni Katrina sa ibang bansa. Lumitaw din ang mukha ni Katrina sa mga larawan ng pagpirma ng mga ilegal na dokumento sa bangko. Nakita ko ang pisikal na pagbabago sa mukha ni Nico. Ang kanyang malapad na ngiti ay unti-unting naglaho na palitan ng matinding gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa kilabot habang nakatitig sa screen sa kanyang likuran at ang mikropono sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa basang palad. Si Katrina naman ay napaatras napakapit sa braso ni Nico habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kahihiyan. Patayin ninyo ang projector, i-off ninyo ang system. Marahas na sigaw ni Nico sa mikropono. Ngunit ang kanyang boses ay napuno ng takot at kawalan ng kontrol. Sa aking earpiece, narinig ko ang mahinang boses ng aming IT hacker mula sa tech booth sa ibaba. Ma'am Lyra, madali lang pong pasukin ang kanyang pangunahing server. May isang tao na nag-leak ng kanyang admin password sa ating server kahapon pa. Galing ito sa isang internal IP ng Serrano Holdings, isang lihim na kasabwat sa loob ng kanyang kumpanya. Itinabi ko ang tanong na yon sa aking isip. Sa ibaba ang ballroom ay napuno ng kaguluhan. Ang mga investors ay nagsimulang sumigaw ng mga katanungan habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Nico at Katrina na tila ba sila ay mga kriminal na nahuli sa akto. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang kilos ang mga gwardiya ni Nico, ang buong kuryente ng hotel ay biglang namatay. Nabalot ang buong grand ballroom ng kabuuang kadiliman. Ang hiyawan at takot ay umalingaw-ngaw sa dilim, kasabay ng mga bulong-bulungan ng kalituhan. Pagkaraan ng ilang segundo ng kabuuang kadiliman, isang solong matalim at maliwanag na spotlight ang biglang bumukas sa tapat ng dambuhalang pintuan sa dulo ng ballroom. Ang marahang pagbukas ng dambuhalang pinto sa dulo ng grand ballroom ay lumika ng isang mabigat na tunog na tila nagpatahimik sa buong kaguluhan. Sa gitna ng kadiliman, ang solong spotlight ay tumama sa dalawang taong nakatayo sa pintuan at ang bawat mata sa bulwagan ay napalingon ng may matinding kuryusidad. Naglakad si Don Esteban Buenaventura, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa, nang may maringal at nakakahindik na tindig. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat ay ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Inalis ko ang aking simpleng itim na coat upang ibunyag ang isang marangyang royal blue na bestida na gawa sa seda. Ang bawat hakbang ko sa tabi ng aking ama ay puno ng eleganteng otoridad malayo sa imahe ng isang simpleng may bahay na walang laban. Ako ay mukhang isang tunay na tagapagmana ng isang dambuhalang imperyo. Sa ibabaw ng entablado natigilan si Nico. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding kilabot nang makita ang aking mukha. Sa labis na gulat, nang hina ang kanyang kamay. Ang gintong mikropono ay tuluyang nadulas sa kanyang palad at bumagsak sa sahig ng entablado na lumika ng isang matalim at nakakabing feedback sa mga speaker na nagpatahip sa taingan ng mga bisita. Si Katrina naman ay napaatras, ng ilang hakbang halos matisod sa sarili niyang mahabang pulang bestid, habang ang kanyang muka ay nawalaan ng kulay. Lyra! Ang nangangatal na bulong ni Nico na narinig pa rin ng ilang tao sa harap. Hindi namin siya pinansin. Naglakad kami ng aking ama sa gitna ng pulang alpombra habang ang mga bisita ay tila nahati sa dalawa upang magbigay daan sa amin. Umakyat kami sa entablado kasama ang aming mga abogado. Kinuha ng punong abogado ng aking ama, si Ate Jose, ang isa pang mikropono at hinarap ang buong madla ng may seryoso at matatag na boses. Ladies and gentlemen, let it be known to everyone in this hall, panimula ni Ate Jose. Ang Serrano Holdings ay hindi pagmamay-ari ng lalaking nakatayo sa tabi ko. 80% ng shares ng kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng Buenaventura Holdings sa pamamagitan ng mga lihim na pondo na inilaan ng nag-iisang tagapagmana ng aming pamilya, si Miss Lyra Buenaventura. Ang lalaking ito na si Nico Serrano, na nagpanggap na isang matagumpay na negosyante, ay nabuhay lamang gamit ang kabutihan at pera ng aking kliyente na pilit niyang pinapirmahan sa isang annulment paper kanina lamang.
Isang matinding hiyawan at bulong-bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang katapusan sa pagtama sa aming mga muka, particular na kay Nico, na ngayon ay mukhang isang basang sisyo sa ilalim ng spotlight. Labis na kahihiyan at matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na ang asawang itinuring niyang pulubi, ang babaeng pilit niyang itinaboy at ininsulto, ay ang mismong taong nagbigay sa kanya ng lahat ng karangya ang tinatamasa niya. Tumingin ako kay Katrina na nayon ay nanginginig sa takot sa tabi ni Nico. Napansin ng aking mga mata ang kanyang daliri. Suot niya ang simpleng singsing sa kasal na itinapon ko sa sahig kanina. Marahil ay pinagapang niya ito sa kanyang mga katulong upang makuha. Ngunit sa kanyang daliri, ang singsing ay mukhang napakasikip tabingi at napakamura. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bagay nga sa iyo, Katrina. Mahinang bulong ko sa kanya upang kami lamang dalawa ang makarinig. Masikip hindi bagay at mukhang peke. Eksakto sa pagkatao mo. Itinaas ni Don Esteban ang kanyang kamay at sa isang hudyat, pumasok ang ilang unipormadong pulis at mga ahente ng National Bureau of Investigation sa loob ng ballroom. Umakyat sila sa entablado, dala ang mga posas at isang opisyal na warrant of arrest. Mr. Nico Serrano and Ms. Katrina Villamor, you are under arrest for grand fraud, embezzlement, and corporate theft. Deklara ng opisyal ng pulisya. Hindi maaari sinunggaling kayo. Isang matinis at galit na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa madla. Tumakbo si Letty patungo sa entablado, ang kanyang muka ay punong-puno ng galit habang sinusubukang abutin ang aking muka upang ako ay saktan. Walang kwenta si Lira, isang pulubi lamang siya. Ang anak ko, ang nagtayo ng kumpanyang ito, Nico, is innocent. Sigaw ng matanda. Ngunit bago pa man niya marating ang entablado, dalawang malalaking gwardiya ng Buenaventura ang marahas na humarang sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga kamay at binuhat siya palayo nang walang kaanting paggalang habang ang mga bisita ay tumitingin sa kanya nang may matinding pandiri at kahihiyan. Ang pamilya Serrano na kanina lamang ay nagmamayabang ay tuluyang gumuho sa harap ng buong elite society ng Makati. Habang nagkakagulo, binalingan ko ang folder na hawak ni Ate Jose. Sa dulo ng mga lihim na dokumento ng pondo ni Nico, may isang pirma na kumuha ng aking pansin. Ang pirma ng Del Rosario Group ang pinakamalaking kalaban ng aking pamilya sa negosyo. Bakit kasabot ni Nico ang mga Del Rosario? Isang bagong misteryo ang nagbukas sa aking isip. Dahan-dahang lumapit si Nico sa akin. Ang kanyang mga labi ay puting-puti at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa akin na tila nagmamakaawa. Lira, ikaw paano mo nagawa ito sa akin? Bakit mo itinago ang lahat? Ang malamig at matalim na hangin mula sa aircon ng ballroom ay umihip sa buong silid na, tila nagpalamig sa natitirang init ng gabi at nagpatibay sa aking desisyon na hinding-hindi ko na siya muling titingnan ng may awa. Sa loob ng isang pribadong silid sa likod ng entablado, ang marangyang ingay ng ballroom ay napalitan ng isang nakakapanghilakbot na katahimikan. Ang silid na ito, na nababalot ng malamig na puting ilaw, ay naging saksi sa mabilis na pagguho ng tiwala sa pagitan ng dalawang nagtaksil sa akin. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam ang mga transaksyong yan. Agad na sumigaw si Katrina sa harap ng mga abogado at mga pulis na nagbabantay sa pinto. Ang kanyang boses na dati ay malambot at mapagpanggap ay naging matinis at puno ng takot. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Nico na nakaupo sa tabi niya. Si Nico ang utak ng lahat. Siya ang pumilit sa akin na magbukas ng mga dummy accounts sa ibang bansa. Ginamit niya ang pangalan ko dahil alam niyang mahal ko siya. At hindi ko siya matatanggihan. I was just a victim of his manipulation. Please, hindi ninyo ako pwedeng ikulon. Wala akong kasalanan. Natigilan si Nico sa kanyang naririnig. Tumingin siya kay Katrina na may matinding sakit at hindi makapaniwalang mga mata. Ang babaeng itinuring niyang reyna, ang babaeng ipinalit niya sa akin dahil mas karapat-dapat daw sa kanyang mataas na lipunan ay walang pag-aalin. Langang itinapon siya sa apoy upang iligtas ang sariling balat.
Katrina, paano mo nagawang sabihin yan? Nanginginig ang boses ni Nico, ang kanyang puso ay halatang nadurog sa harap ng lahat. Ikaw ang humingi ng penthouse sa BGC, ikaw ang nag-utos sa akin na ilipat ang podo ng Buena Vista Heights dahil sabi mo ay kailangan nating mag-ipon para sa ating kasal. Sinungaling ka. Hiyaw ni Katrina habang pilit na iniiwas ang kanyang mga mata kay Nico. Sa tapat nila, nakaupo ako sa isang komportableng upuan. Inihanda ni Hector ang isang tasa ng mainit na tsaa para sa akin. Dahan-dahan kong inangat ang tasa, pinakinggan ang mahinang tunog ng porselana habang inilalapag ito sa aking labi upang humigop ng tsaa ng may kalmado at eleganteng kilos. Wala akong binigkas na, kahit isang salita. Ang aking tahimik at walang pakialam na kilos ay tila isang lason na lalong nagpabaliw kay Nico. Lira, pakiusap, tumingin ka sa akin? Nagmamakaawang sigaw ni Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Magsalita ka naman, pakiusap. Hindi ko siya tinignan. Sa halip, kinuha ko ang isang mamahaling panya mula sa aking bag. Dahan-dahan sa harap ng kanilang nag-aaway na mga mata ay pinunasan ko ang kaunting dumi sa dulo ng aking sapatos. Para sa akin, si Nico at ang kanyang mga pagsisisi ay mas mababa pa sa dumi na aking pinunasan sa aking sapatos. Humakbang si Hector. Pasulong hawak ang isang listahan ng mga dokumento at hinarap si Nico ng may malamig na propesyonalismo. Mr. Serrano, nais ko pong ipabatid sa inyo na ang inyong Black Centurion card ay pormal ng kinansela ng aming bangko, panimula ni Hector. Ang Mercedes-Benz na inyong ginagamit ay nakapangalan sa isang subsidiary ng Buenaventura Holdings at ito ay binawi na rin sa mga oras na ito. Bukod dito, ang penthouse sa Bonifacio Global City kung saan kayo nakatira ay pagmamay-ari rin ng aming pamilya sa pamamagitan ng isang dummy lease. Kayo po ay opisyal ng pinalayas. Kahit ang suit na suot ninyo ngayon ay binili gamit ang personal na account ni Ma'am Lira. Ngunit, hahayaan muna namin kayong isuot ito para sa inyong mugshot mamaya. Hindi maaari. Pabulong na umiyak si Nico habang hawak ang kanyang ulo. Ang lahat ng karangyaan, ang kanyang sasakyan, ang kanyang bahay, at ang kanyang pangalan ay naglaho sa loob ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, ang telepono ni Katrina na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw dahil sa isang bagong mensahe. Dahil malapit ako, nakita ng aking matatalas na mata ang preview ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magsisalita tungkol sa mga Del Rosario. Ilalabas ka namin dito. Mabilis na kinuha ni Katrina ang kanyang telepono upang itago ito. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na ang katotohanan. Biglang dumulas si Nico mula sa kanyang upuan. Lumuhod siya sa malamig na semento ng silid, gumapang patungo sa aking direksyon at marahas na hinawakan ang laylayan ng aking royal blue na bestida. Lira, pakiusap. Patawarin mo ako na bagbag lamang ang aking isip dahil kay Katrina, sinira niya ang ulo ko. Ikaw pa rin ang mahal ko, Lira. Please, give me one more chance. Let us start over. Ang papalapit at lumalakas na tunog ng sirena ng pulis sa labas ng hotel ay umalingaw-ngaw sa gabi, isang hudyat na ang kanyang huling pagmamakaawa ay huli na para sa kanyang kaligtasan. Habang ang pansin ng mga pulis ay nakatutok kay Nico na kasalukuyang nagmamakaawa sa akin, nagawa ni Katrina na samantalahin ang kalituhan. Lihim siyang lumusot sa pinto, ang pambabae ng silid at mabilis na tumakbo patungo sa madilim at malawak na basement parking lot ng hotel. Dalang isang maliit na bag na puno ng mga nakatagong alahas ang kanyang hininga ay mabilis at puno ng takot. Narating niya ang isang simpleng kulay abo na sasakyan na kanyang inihanda bilang backup para sa ganitong uri ng sitwasyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinususi ang susi sa pinto ng kotse. Pilit na inilalagay ang bag ng alahas sa tabi ng upuan. Ngunit bago pa man niya ma-start ang makina, isang serye ng malalakas na ilaw ng sasakyan ang biglang bumukas mula sa kanyang harap at likod na nagdulot ng matinding pagkabulag sa kanyang mga mata. Dalawang sasakyan ng mga awtoridad at isang malaking itim na SUV ang marahas na humarang sa kanyang daanan na nag-iwan sa kanya ng zero na pagkakataon upang makatakas. Mula sa likod ng isang malaking post ng semento, dahan-dahang lumabas si Hector.
Hawak niya ang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang kanyang muka ay walang kahit kaanting emosyon habang nakatitig sa nanginginig na si Katrina. Miss Villamor, hindi ka na makakaalis. Malamig na pahayag ni Hector. Hawak namin ang utos mula sa korte para sa agarang pagkumpiska ng lahat ng ari-ariang binili gamit ang ninakaw na pera mula sa kumpanya ni Ma'am Lira. Lahat ng alahas na dala mo sa loob ng bag na yan ay opisyal ng pagmamay-ari ng Buenaventura Holdings. Sa pilitang hinila ng isang babaeng opisyal ng puli, siya si Katrina palabas ng sasakyan. Sa kanyang desperadong pagpigil at pag-iyak ang kanyang dambuhala, at mamahaling hikaw na ginto ay sumabit sa kwelyo ng kanyang bestida. Ito ay nabali at nalaglag sa marumi basa at may mansa ng langis na semento ng parking lot. Tinitigan ni Katrina, ang nabaling hikaw na ngayon ay natatakpan ng dumi. Ang iyas na iyon ay naging simbolo ng kanyang wad magnanakaw at mapagpanggap na buhay na sa huli ay nagtapos din sa putik na kahihiyan. Pakiusap, huwag ninyo akong ikulong. Umiiyak na nagmakaawa si Katrina habang nararamdaman ang matigas at malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga wrist. Isasauli ko ang lahat. Si Nico ang may kasalanan. Tinakot niya ako. Huwag ninyo akong dalhin sa presinto. Walang sinuman sa paligid ang nagpakita ng awa. Ang kanyang mga luha ay walang silbi sa harap ng mga taong kanyang niloko. Habang pinapanood ko ang pag-aresto sa kanya mula sa elevator lobby ng basement, napansin ng aking matatalas na mata ang isang hindi kilalang figura. Sa dulo ng Section C ng parking lot sa ilalim ng malamlam na ilaw, may isang lalaking nakatayo ng tahimik. Nakasuot siya ng isang itim na Amerikana at isang sombrero na nakatakip sa kanyang mukha. Tahimik niyang pinapanood ang pag-aresto kay Katrina. Ngunit nang subukan ko siyang titigan, nang mas mabuti mabilis siyang lumingon at nawala sa dilim ng parking lot. Sino ang lalaking yon? Siya ba ang nagpadala ng mensahe kay Katrina kanina tungkol sa pamilya Del Rosario? Habang isinasakay si Katrina sa likod ng patrol car ng pulis, bigla ning ipinaling ang kanyang ulo patungo sa aking direksyon. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang bestida sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sumigaw siya ng histerika sa aking harap. Akala mo ba ay nanalo ka na, Lira? Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang pamilya Serrano ay may hawak na mas malaking lihim laban sa tatay mo. Don Esteban is a fraud. And Nico's father died because of him. Hinding-hindi ka makakatakas sa nakaraan. Hindi ko na nagawang sagutin ang kanyang mga paratang nang marinig ko ang mabigat metaliko at malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng patrol car na tuluyang pumutol sa kanyang naghihingalong sigaw at nag-iwan sa gabi ng isang bagong banta. Ang malakas at walang humpay na buhos ng ulan ay sumasayaw sa marangyang komunidad ng Forbes Park, Makati. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga dambuhalang dahon at sa mataas na bakal na gate ng mansyon ng mga Buenaventura ay lumilika ng isang mabigat na ritmo ng gabi. Sa labas ng gate, nakatayo ang dalawang taong basang-basa nanginginig sa malamig na hangin. Si Nico ay pansamantalang nakalabas sa kulungan matapos magpiyansa gamit ang lihim na pondo ng pamilya Del Rosario. Ngunit ang kanyang pangalan at pananalapi ay nananatiling sirang-sira. Kasama ang kanyang ina na si Letty, nagmakaawa sila sa mga gwardya ng mansyon upang papasukin lamang sila at makausap ako. Matapos ang ilang oras na pagtitiis sa ilalim ng ulan, ibinigay ko ang hudyat na buksan ang gate. Pinapasok sila, ngunit pinatayo lamang sa malamig na marmol ng foyer ng mansyon. Bawal silang pumasok sa loob ng aming sala. Ang maruming tubig ulan ay dahan-dahang pumatak mula sa kanilang mga basang damit patungo sa malinis at puting marmol ng sahig. Dahan-dahan akong bumaba mula sa dambuhalang hagdanan ng mansyon, nakasuot ng isang simple ngunit napakamahaling silk loungewear. Hawak ko ang isang bagong folder na naglalaman ng mga kasunduan sa pagbawi ng utang. Ang aking mukha ay walang bakas ng galit, taming isang malamig na pader ng profesionalismo. Lira. Anak. Panimula ni Letty, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Kanina napalitan ng isang mapagpanggap at patetikong tono. Salamat at pinagbigyan mo kaming makausap ka. Alam kong may mga pagkakamali kami. Ngunit pamilya pa rin tayo, hindi ba? 5 taon kitang inalagaan sa bahay.
Oo, naging mahigpit ako. Ngunit ganyan naman ang mga pamilya. May utang na loob. Ka rin naman sa amin kahit paano. Huwag mo namang hayaang mabulok sa kulungan ang anak ko. Let's settle this quietly out of court. Lira pakiusap. Dugdong ni Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagsisisi habang nakatitig sa akin. Nabulag lamang ako ni Katrina. Sinira niya ang ulo ko. Pero ikaw pa rin ang asawa ko, Lira. Think of our 5 years together. Hindi mo ba kayang patawarin ang nag-iisang lalaking minahal mo? Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa dulo ng hagdanan. Sumenyas ako sa aming katulong na agad na nagdala ng isang baso ng maligamgam na tubig sa ibabaw ng gintong tray. Kinuha ko ang baso at dahan-dahang iniabot ito kay Letty. Nanginig ang kamay ni Letty habang kinukuha ang baso. Iniisip na ang aking puso ay nagsisimula ng lumambot sa kanilang mga drama. Ngunit bago niya ito mainom, malamig akong nagsalita. Inumin ninyo po ang tubig, Letty, mahinahong bulong ko. Binibigay ko ang tubig na yan dahil ugali ko nang maging mabait sa mga pulubing nagugutom na kumakatok sa aking pinto. Ngunit hindi dahil sa tinuturing ko kayong pamilya. Ang pamilyang Serrano ay namatay na sa aking puso nang pirmahan ko ang annulment papers. Natigilan si Letty ang kanyang mukha ay biglang sumikip sa matinding kahihiyan habang ibinababa ang baso ng tubig nang hindi naiinom. Ibinaba ko ang folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa kanilang tapat. Nakalagay sa mga dokumentong yan ang inyong voluntaryong pagsuko ng lahat ng natitirang ari-arian ng Serrano Holdings upang mabayaran ang inyong utang na nagkakahalaga ng 150 milyong piso sa Buenaventura Holdings. Kung hindi ninyo ito pipirmahan na yon, titiyakin ng aking mga abogado na kahit ang damit na suot ninyo ay kukunin ng korte. Ang batas ay walang pamilyang kinikilala sa harap ng pagnanakaw, matigas na pahayag ko. Napasandal si Nico. Sa pader ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng matinding desperasyon. Ngunit bigla isang madilim at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dinukot niya ang kanyang kamay sa basang bulsa ng kanyang Amerikana at inilabas ang isang lumang dokumento na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa ng ulan. Akala mo ba ay napakabait ng ama mo, Lira? Nanginginig ang boses ni Nico, ngunit may kasamang matinding banta. Tingnan mo ito. Ito ang orihinal na kasunduan sa unang puhunan ng Serrano Holdings na nilagdaan ng yumaong ina mo 15 taon na ang nakalipas. Hindi namuhunan ng ina mo dahil lamang sa pusta ninyong mag-ama. Ginawa niya ito upang bayaran ang kasalanan ng ama mo. Dahil si Don Esteban ang utak sa pagpapakabangkarot at pagkamatay ng sarili kong ama 15 taon na ang nakalipas. If you destroy me, Lira, ipapangako ko sa iyo. Hiilahin ko ang pangalan ng ama mo at ang alaala ng ina mo sa putik, kasama ko. Ang bigla at marahas na kulog na gumuhit sa madilim na kalangitan ng Forbes Park ay lumika ng isang nakakangilong tunog na tila nagpatunay sa matinding banta na nagbabadya sa aming pamilya. Ang silid ng Makati Regional Trial Court ay napupuno ng matinding tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag, mga saksing, nagmamasid at mga abogado ng dalawang panig. Ang walang humpay na kislap ng mga kamera ng media ay lumilika ng isang nakatutok na liwanag sa gitna ng silid hukuman kung saan nakaupo sina Nico at Katrina na kapwa nakasuot ng kulay orad na damit bilanggo. Nang simula ni Nico na ilabas ang lumang kasunduan upang i-blacklist ang aking ama, tumayo si Ate. Jose nang may kalmado at matatag na tindig, iniharap niya sa hukom ang mga orihinal na dokumento mula sa aming pambansang archive at ang ulat ng mga forensic expert. Your Honor, ang kasunduang, hawak ng nasasakdal na si Nico Serrano ay isang huwad na dokumento. Deklara ni Ate Jose sa kanyang malakas na boses. Ang lagda ng yumaong ina ni Ms. Lira Buenaventura ay ginaya gamit ang teknolohiya. Ang kumpanyang nagbigay ng unang puhunan 15 taon na ang nakalipas ay lihim na pagmamay-ari ng Del Rosario Group na naglalayong siraan ang pangalan ng aking kliyente. Ang pagkabangkarot ng ama ni Nico ay sanhi ng sarili nitong pagsusugal at pagnanakaw sa pondo ng kanyang mga kasosyo. At ang ama ni Ms. Lira ay subukan pa nga itong iligtas, ngunit huli na ang lahat.
Namilog ang mga mata ni Nico sa matinding gulat. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling sandata upang ako ay takutin ay naglaho na parang bula sa harap ng matibay na katotohanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pagbagsak. Tumayo ang pangunahing saksi ng panig ng usapin, si Director Arnaldo, ang pinagkakatiwalaang miyembro ng lupon ng mga direktor ni Nico. Siya pala ang kasabot ni Nico na nag-leak ng password ng system sa aming mga hacker upang iligtas ang sarili nitong balat mula sa pagkabilanggo. Your Honor, inutusan ako ni Mr. Serrano na baguhin ang mga ulat ng pananalapi at isisi ang lahat ng kakulangan sa pondo sa kanyang asawa na si Lira. Seryosong pahayag ni Director Arnaldo sa harap ng hukom. Nakita ko ang ganap na kawalan ng pag-asa sa mukha ni Nico. Ang kanyang mga abogadong binayaran ng pamilya del Rosario ay dahan-dahang nag-ayos ng kanilang mga gamit at bumulong sa kanya na wala na silang magagawa dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Si Katrina naman ay tahimik na umiiyak sa tabi na tatakpan ng kanyang buhok, ang mukha sa matinding kahihiyan. Tumayo ang hukom upang ibaba ang huling hatol. Ang matunog at marahas na pagpalo ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng lamesa ay lumika ng isang mabigat na tunog na tila nagtakda sa kapalaran ng dalawang nagkasala. Hinusgahan ng korte na sina Nico Serrano at Katrina Villamor ay napatunay ang nagkasala ng walang pag-aalinlangan sa kasong syndicated estafa at malaking pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Sila ay hinahatulan ng 15 taong pagkabilanggo ng walang karapatang magpiyansa, deklara ng hukom. Nanginginig ang buong katawan ni Nico habang dahan-dahang inilagay muli ng mga pulis ang bakal na pusas sa kanyang mga wrist. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng kahit kaanting lungkot, galit o luha sa aking mga mata. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid, nakasuot ng isang mamahaling business suit, ang aking muka ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Habang dahan-dahang inilalabas si Nico ng mga gwardiya sa silid hukuman, dumaan siya sa aking tabi. Bahagya akong yumuko patungo sa kanyang direksyon at bumulong ng napakahina. Salamat sa pagpapalaya sa akin, Nico. Natigilan si Nico sa aking bulong. Napagtanto niya na ang kanyang pagtataksil ay hindi nagdulot ng aking pagkawasak, kundi naging daan lamang upang tuluyan kong makuha ang aking kalayaan at ang aking tunay na kapangyarihan. Habang papalabas ang mga tao, napansin ko ang aking ama na si Don Esteban na nakatingin ng may mahiwagang ngiti sa dulo ng silid hukuman. Doon nakita ko ang isang matandang lalaki, si Robert Del Rosario, ang pinuno ng Del Rosario Group na mabilis na lumabas ng pinto matapos makita ang kabiguan ng kanyang plano. Ang tunay na laban sa pagitan ng aming pamilya ay nagsisimula pa lamang. Agad na pinalibutan ako ng mga mamamahayag paglabas ko ng silid. Hukuman ang kanilang mga mikropono ay nakatutok sa aking mukha habang walang tigil ang kislap ng mga kamera. Miss Buenaventura, ngayong tapos na ang paglilitis at nasa ilalim na ng inyong kontrol ang Serrano Holdings, handa na po ba kayong harapin ang bagong hamon bilang opisyal na Executive Vice President ng Buenaventura Holdings? Tumingin ako ng diretso sa lens ng kamera nang may matatag at eleganteng ngiti, habang ang huling tunog ng pagpalo ng maso ng hukom ay patuloy na umalingaw sa aking diwa bilang tanda ng aking bagong simula. Ang opisina ng Executive Vice President sa pinakatuktok ng Buenaventura Tower sa Makati ay nababalot ng isang napakatahimik at marangyang kapayapaan. Mula sa dambuhalang bintana na gawa sa makapal na salamin, tanaw ko ang buong lungsod ng Makati, ang mga matataas na gusali na tila mga laruan sa ibaba at ang malawak na langit na dahan-dahang kinukulayan ng ginto ng papalubog na araw. Inilagay ko ang aking mamahaling pluma at ang isang larawan ng aking yumaong inasa ibabaw ng malaking lamesang mahogany. Ito na ang aking bagong simula. Hindi bilang anino ni Nico, kundi bilang opisyal na pinuno ng Buenaventura Holdings. Kumatok si Hector at dahan-dahang pumasok sa loob ng opisina, dala ang isang maayos na ulat. Ma'am Lira, nais ko pong ipabatid na pormal nang nagsimula si Nico sa kanyang hatol sa New Bilibid Prison, mahinahong ulat ni Hector. Si Katrina naman ay dinala na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
Ang kanilang mga tinatawag na kaibigan sa mataas na lipunan ay tuluyan ng tumalikod sa kanila. Ang pamilya Serrano ay opisyal ng nabura sa lista, anang mga tinitingalang pangalan sa Makati. Si Letty naman ay napilitang ibenta ang kanilang lumang bahay upang bayaran ang natitirang bahagi ng utang at ngayon ay nakatira na lamang sa isang maliit na apartment. Nakinig ako ng walang kahit anong galit o labis na katuwaan. Ang aking puso ay malaya na mula sa gapos ng pot. Ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay hindi ang patuloy na pagkamuhi, kundi ang ganap na tagumpay at kapayapaan ng aking sariling buhay. Binuksan ko ang maliit na drawer ng aking lamesa at inilabas ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang aking lumang singsing sa kasal na nakuha muli ng aking mga abogado mula sa mga ebidensya ng korte. Ito ay may kaunting gasgas at dumi sumasalamin sa 5 taon ng aking sakripisyo. Tinitigan ko ito, hindi na may kasamang sakit, kundi may kasamang matatag na ngiti. Inilagay ko ang kahon sa tabi ng aking mga lumang sertipiko at mga parangal. Ang singsining na ito ay hindi na simbolo ng aking kahihiyan, kundi isang tropeo ng aking katatagan at tagumpay sa pinakamahirap na pagsubok ng aking buhay. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking ama si Don Esteban. Naglakad siya patungo sa aking direksyon, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pagmamalaki. Inilapat niya ang kanyang malaking kamay sa aking balikat, isang kilos ng pagmamahal na matagal kong hinangad sa aking mga taon ng pag-iisa. "You did well, Lyra." Mahina, ngunit baritong pahayag ng aking ama. "Ang iyong ina ay tiyak na nakatingin sa iyo mula sa itaas nang may malaking ngiti. Napatunayan mo na ang isang Buenaventura ay hindi kailanman sumusuko sa harap ng dumi ng mundo. Proud ako sa iyo, anak." Isang malalim totoo at payapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti ng isang malayang babae na hindi na nangangailangan ng kahit anong hiyaw galit o pagmamakaawa upang patunayan ang kanyang halaga. Ngunit bago matapos ang araw, inabot sa akin ni Hector ang isang huling sulat na iniwan ng isang hindi kilalang tao sa lobby ng gusali. Isang makinis at itim na envelope ang aking binuksan. Sa loob nito ay may nakasulat na isang solong pangungusap. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. CEO Buenaventura. Sa ibaba ng papel ay malinaw na nakasyelyo ang logo ng Del Rosario Group. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana pinagmamasdan. Ang huling sinag ng araw na naglalaho sa Manila Bay. Alam kong ang digmaan sa pagitan ng aming mga pamilya ay hindi pa natatapos. At ang mga Del Rosario ay hindi titigil hanggat hindi nila ako napapabagsak. Ngunit, habang nakatingin ako sa ibaba ng gusali sa gitna ng abalang trapiko ng Makati, nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng gusali at isang matangkad na lalaking nakasuot ng sombrero ang tumingin sa aking bintana bago mabilis na sumakay at umalis. Hinarap ko ang bagong banta ng may matatag na puso. Handa na ako sa kahit anong hamon dahil ako si Lyra Buenaventura at walang sinuman ang makakapagpabagsak muli sa aking kaharian. Ang banayad at ritmong pagpatak ng dahan-dahang ambon sa salamin ng bintana ay lumika ng isang malambot na tunog na tila nagbigay ng isang mapayapang musika para sa aking bagong gabi ng tagumpay. Ang malamig at sariwang hangin ng Tagaytay ay banayad na umiihip sa buong hardin ng aming rest house, nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak at basa pang damo. Mula sa aking kinatatayo, tanaw ko ang kahangahangang kagandahan ng Bulkang Taal na tahimik na nakalagak sa gitna ng malawak at asul na lawa. Ang langit ay malinis, walang kahit isang ulap na humaharang sa liwanag ng umaga. Naglakad ako sa gitna ng mga namumualaklak na dahlia at orchid. Hawak ang isang tasa ng mainit na kapeng barako. Ang usok na nagmumula sa kape ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin habang ang banayad na simoy ng gabi ay naglalaro sa aking buhok. Sa bawat paghinga ko ng malalim, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa aking buhay. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng salapi, kundi nakakamit lamang sa pamamagitan ng pagpapalaya sa sarili. Napakunot ang aking nang maalala ko ang aking naging paglalakbay.
5 taon ng pagtitiis ang gabi ng saksakan ng sakit sa hotel sa Makati, ang ingay ng courtroom at ang pagbagsak ng mga taong nagtaksel sa akin. Ngunit sa sandaling ito, wala na akong nararamdamang galitpot o pagnanais na makita pa silang magdusa. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noon ay naging mga perlas ng karunungan ngayon. Pinasasalamatan ko ang bawat sakit dahil kung hindi dahil sa kanilang kataksilan, hindi ko matatagpuan ang tunay na lakas na nakatago sa aking pagkatao. Napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan o ang pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyo. Ang kapatawaran ay ang pagputol sa huling kadena ng galit na nag-uugnay sa iyo sa kanila. Pinatawad ko na sina Nico at Katrina hindi dahil karapat-dapat silang patawarin sa kanilang mga krimen, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa kapayapaan. Sila ay patuloy na magbabayad sa batas sa loob ng 15 taon sa kulungan. Ngunit sa aking puso, sila ay tuluyan ng malaya dahil wala na silang anumang puwang sa aking diwa. Huminto ako sa tapat ng isang puting rosas. Isang maliit na dilaw na paru-paro ang dahan-dahang lumipad patungo sa aking direksyon at banayad na lumapag sa dulo ng aking daliri. Pinagmasdan ko ang kanyang maliliit na pakpak na sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang paru-parong ito ay naging simbolo ng aking sariling pagbabago mula sa isang simpleng uod na nagtiis sa loob ng madilim na kukun ng mudilang sakripisyo patungo sa isang maganda, malayak at makapangyarihang nilalang na ngayon ay may sarili ng pakpak upang liparin ang malawak na kalangitan. Dahan-dahan kong inihipan ng paru-paro upang ito ay malayang makalipad muli patungo sa hangin ng Tagaytay, kasabay ng aking huling desisyon na tuluyan ng kalimutan ng nakaraan. Ang maliit na kahon ng aking lumang singsing sa kasa na itinabi ko noon sa aking opisina ay wala na doon. Itinapon ko na ito sa malalim na bangin ng Tagaytay, isang patunay na ang lahat ng bakas ng aking pagkaalipin ay tuluyan ng binura ng panahon. Humarap ako sa malawak na lawa. Tila nakikipag-usap sa bawat babaeng kasalukuya, yan nakikinig sa aking kwento. Sa bawat babaeng nakakaranas ng pagtataksil sa bawat Pinay, nakasalukuyang nagtitiis sa isang relasyong untunting sumisira sa kanyang pagkatao. Huwag ninyong gawing martir ang inyong sarili para sa isang pag-ibig na nangangailangan ng inyong pagsuko ng sariling halaga. Mahinang pahayag ko ang aking boses ay puno ng lakas at pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nag-aalis ng inyong karangalan. Ito ay nagpapatatag nito. Sa sandaling piliin nilang talikuran at saktan kayo, huwag kayong luluhod. Huwag kayong iiyak sa kanilang harap. Hayaan ninyo na ang inyong katatagan ang inyong tagumpay at ang inyong sariling pag-unlad ang maging pinakamalakas ninyong sagot. Tumingin ako sa bulkang Taal sa huling pagkakataon. Nakita ko ang aking sariling refleksyon sa kanyang katatagan, isang tahimik na bulkan na mukhang payapa sa ibabaw. Ngunit may taglay na nag-aapoy na lakas sa kaibuturan. Ako si Lyra Buenaventura at ang aking buhay ay aking-akin lamang.